pop-up booth tayo sa Philinvest East. Tapos naka-meet tayo ng mga clients doon, mga possible clients. So konting question and answer lang. So tinaray ko sagutin yung mga concern nila with regards dun sa ating program. Okay? Ano pa yung program? So, yung paulit-ulit yung sinasabi na binuo namin program, binuo one broker, easy 1, 2, 3 steps to success. So, isa lang kakausapin nyo. Ako, syempre, papakilala ko kayo dun sa buong team kasi meron talaga mag-handle sa inyo ng iba't ibang mga pero under our supervision at makikita na namin yung proseso para masabi niyo na nandun kami habang nagkakaroon kayo ng transactions. Okay, so paano ba yun sinasabi namin nandun din kami? Akala ko ba ikaw lang mag-isa? Akala ko ba ikaw yung kakausapin? Yes, ako po yun. Ganito yun kasi nagtayo kami ng program na ganito. So, sa lahat ng yun, di ba, unit acquisitions. So, maghahanap ng property. So, ngayon, meron tayo naka-assign na tao para sa paghahanap ng mga inventories dyan. Then, ngayon, ako, yun kasi yung parang pinaka-vital na role. Kasi kailangan mahanap natin yung tamang property para sa'yo at tamang promo at tamang payment terms. Diba? So, parang pinaka-importante yun. Kaya, ako, as a real estate broker, ako ang mag-a-assist sa inyo para doon sa proseso na yun. Okay? So, di pala totoo yung sinasabi mo kasi kala ko one broker. Yes po. So, parang sinasabi ko dito, yun po yung pinaka-primary gagawin ko. The next, okay na. Gustuhan nyo na yung property, then after nyo nagustuhan yung property, pinarasis na natin yung move-in, turnover. So, asikasuhin natin yan dahil meron tayong mga staff na nilagay para dyan sa mga ganyang mga way or mga ano. So ngayon, susunod naman yung interior design or yung same day full interior furnishing. Kung kami naman ang i-appeal mo pa rin at susundin mo yung program natin, yung team natin ang gagawa nun para sa inyo. So ngayon, ilalagay ko yung talagang tamang head, i-connect ko yung dalawa na nandun din kami. Kung sino yung mga makikilala yung tao sa buong company namin, yun. So, i-meet ko kayong dalawa, mag-online meeting tayo or ano, nandun lahat yun. So makikita nyo doon na transparent. Kasi nandun din ako. Kung ano yung sasabihin niya, doon pa rin niya, i-message niya, may group chat tayo, tsaka yung isa pang head. So, nandun tayong lahat. So ngayon, natapos na yung property sa interior. At gusto mong i-avail yung service ng property management or yung J-Project Property Management or JPPM. Okay? So, then dun sa part na yon, ganun ulit. Meron tayong lalagyan ng property manager sa'yo, super host sa'yo, yung kami, nandun pa rin ako. Andun din yung isa pang head. So, andun pa rin yun. So, ngayon, anong nangyari lang kasi, hiniwa-hiwalay natin yung parang focus person ng bawat mga line natin. Pero, program na ginawa natin na buo yun. Para dun sa inyo. Para dun sa sinasabi namin, na pinapromise namin, yun. Hindi ako yung magpaparent, hindi yun ako yung maglilinis, hindi. Siyempre, ni-leverage natin yung mga bagay na yan. Kasi nga, nagawa na natin naisip na natin yan, tapos, So, kailangan natin i-leverage yan para mag-focus tayo doon sa mas marami pang importanteng bagay. I'm not saying na hindi importante yung property management or what I'm saying is, meron siyang tamang tao na para doon na. Well-trained yun doon. Pero nandun pa rin kami sa supervision na yun. Okay? So, again, kung hindi nyo nagustuhan nyo, message nyo ako. Total, makikita ko rin naman yung usapan doon sa GC.
Pero I don't think so kasi ah hindi naman kami perfect. Pero pero halos nagagawa naman ng nagagawa na naso-solve din agad kung ano man yung mga simple issues. Actually mga halos kadalasan naman yung nagiging issue namin is simple lang. Simpleng issue lang naman. So doon lang naman kami nagkakaroon ng doon lang yung parang pinaka problem na may encounter nyo sa amin. Yung mga simple lang naman. So, pero on your behalf, syempre, bago ko sinasabi ko nga sa inyo, i-ready natin yung mga requirements natin. Syempre, tapos magsabi rin kayo ng totoo sa amin kung ano yung status nyo. Kasi kailangan namin malaman talaga yung lahat ng doon. For example, meron akong client dati. Hindi niya sa akin sinabi na hindi sila kasal nung halos parang same na apelido. So, inassume ko, sila married kasi same yung apelido eh. Yun, hindi naman niya sinabi. So, ngayon, umabot sa point na sa bank financing or doon sa mga ibang documents, nalaman na hindi pala or kasal pala previously yung ma'am, hindi ko naman po alam yun eh. Kumbaga, hindi ko naman tinatanggi sa inyo, hindi ko naman alam or kailangan ko tanongin na so kailangan nyo rin sabihin sa akin kung ano yung talagang totoong status na nyo kasi nga lalo na yan legit yung mga ating transaction. So syempre sa papers, especially alam nyo naman sa papers yung tawag dito yung papers na co-owner or ano ba tawag dito sa mag-asawang paper, sorry, yung kanilang Traffic is getting worse. You are still on the fastest route. You will now arrive at 6:19 p.m. wait lang, meron ano ba to nasiraan. Yan, nasiraan nga kaya pala hindi ko magalaw, sorry. So ano ba tawag dito? Yung sorry, nakalimutan ko. Yung pag mag-asawa kayo, yung isa may-ari ng property or kayong dalawa yung may-ari property. Sorry, search ko nga. Wag na pala. Sige, wag na. Yung basta maalala ko yun. Sorry. So, ayun. Syempre, kailangan pag may-ari ng isa yung property na yun. So, ayun. Kailangan nyo sabihin lahat ng katotohanan doon. Nakalimutan ko talaga eh. Sorry. Ano ba tawag doon sa legal joint ba yun? Yung tamang term para doon. Sorry. Okay, sige. So, that's all. Maalala ko maya yung pinag-uusapan natin na tungkol doon sa married couple na isa pagmamay-ari ng property na hindi ko maalala yung terminology para doon. Okay? So, again, lahat ng question nyo, lahat ng katanungan nyo, lahat ng mga gumugulo sa inyo, lahat ng kung ano man yung nasa saloobin nyo na patungkol dyan sa aking dinidiscuss, especially real estate, property management, interior design, let me know para malaman natin at move forward na tayo sa next step natin to success. Okay? So, this is Ari Singson, your camper broker.